Okay guys, good day guys. Today gagawin natin? Gagawin natin ay sa computer networking 2 kung saan ko-configure natin tong legacy router tsaka router on a stick na may VLAN. And also ay pagko-connect natin yan using the static route. So makapag-send yung legacy router sa router on a stick. Ganun. First, ko-configure muna natin tong sa legacy router muna tayo. So, gawa muna tayo or mag-assign muna tayo ng mga VLAN dito sa switch. Sa paggawa ng VLAN, pwedeng ganito, VLAN 3. And also in VLAN 6. Yan, ganyan. Let's check kung nakagawa tayo. Pwedeng hindi siya pangalanan. Dahil ang pangalan ng kusa niyan ay automatic VLAN 3 at VLAN 6 na. So, let's check. Show VLAN brief. Yun, nandiyan na. VLAN 3 at VLAN 6. Okay, pagkatapos natin maggawa ng VLAN, i-assign naman natin itong mga end devices or ports na to sa VLAN 3. Kasi VLAN 3 itong dalawang to. So, ang F02 tsaka Fast Ethernet 01 ay sa VLAN 3. So, ganito lang yun. Interface range kasi magkasunod at dalawa yung ating gagawang ng ports. Interface range F01 and 2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. VLAN 3. Okay na. Let's check kung nandun na siya. Show VLAN brief natin. Okay yun. Sa VLAN 3, nandito na yung F01 tsaka Fast Ethernet 02. Goods na, dito naman sa kabila, magkaibang end devices sa VLAN 3 at VLAN 6. Sa VLAN 3, Fast Ethernet 01, tapos sa VLAN 6 ay Fast Ethernet 02. So yun, gawin natin katulad lang dito sa kabila. Enable 20 sa int F0. Pwedeng ganito paggawa pa na ng VLAN, automatic na siya magagawa. F01 ganito. Switch port mode access, tapos switch port access kung anong VLAN yung gagawin mo. Na VLAN 3, wala pa tayong ginawang VLAN 3 pero in-access na natin agad yung VLAN 3, so mag-automatic creating siya ng VLAN 3. Yan. Access VLAN does not exist, thus creating VLAN 3. Tapos pwede rin siya sa isa, F02 naman siya. So VLAN 6 naman, switch port mode access, switch port access VLAN 6. Yan. Tapos let's check kung nandun niya. Show VLAN brief. Ayun. Nandyan. VLAN 3 at VLAN 6. Tapos may naka-assign ng ports. Goods niyan. So naman natin gagawin ay trunk muna natin tong G01, Giga Ethernet 01. Para mabilis na lang tayo mamaya. Config T. Int G01. Switch port mode trunk. Tapos switch port trunk allowed. Yung VLAN natin ginawa, yung VLAN 3 at 6. Yan. Ganun lang din sa kabilang switch. Int G01 din. Config T. Int G01. Tapos switch port mode trunk. Switch port trunk allowed.
Tapos VLAN 3 and 6 din. Yan. Yan natin yan. Let's check. Show interface trunk. Interface trunk. Brief. May brief wala. Yan. Okay, trunking na siya. Status trunking. Goods na yan. Sunod naman natin gagawin. Lagay naman tayo ng DHCP or IP address sa mga end devices gamit ng DHCP. Dito ito sa router. Sa router naman tayo paglalagay ng DHCP. So, enable config T, tapos IP DHCP, sunod pool, tapos yung name ng ating DHCP ko niya VLAN 3 na lang. VLAN 3 para sa VLAN 3. Ganun na lang. Tapos network. Network ng ating VLAN 3. Ang VLAN 3 natin ay ito. 10.24.0.0. Tapos subnet mask niya ay 255.255.0.0. Tapos default router. Ang default router ay yung default gateway 24.0.1. Goods na yan. Tapos IP, DHCP pool. Sa VLAN, ano naman tayo? Sa VLAN 6. VLAN 6 naman. Tapos network network. Tapos sa VLAN 6 naman itong .2510.25.0.0 255.255.0.0. Then default router sunod 10.25.0.1. Pagkatapos niyan, ituloy na rin natin yung configure dito sa router. Exit natin to. Tapos, ano bang ports to? G00 at G01. Sa G00 natin, sa pag-config ng legacy router, ang G00 natin ay gawin na lang natin VLAN 3 yun. So, G00, IP add, kung anong IP address ng VLAN 3 natin kasi yung G00 natin ay gagawin natin VLAN 3. So, IP address ay 10.24. Ang IP add yung default gateway. So, .1 siya. 255.255.0.0. I-no-shot natin. No-shot dapat yan. Then, ganun din sa G01. VLAN 6 naman siya. No-shot na agad natin. No-shot. Tapos, IP add 10.25.0.1 255.255.0.0. Yan. Goods na siya. Then, pagkatapos naman nun, pagkatapos natin ma-assign, check natin. And, check natin siya. Show IP interface brief. Ayan, okay na siya. May IP address na. Then, sunod naman ito naman mga ports na to, yung F023 tsaka yung F024. I-assign naman natin siya sa kung anong VLAN. Dito kanina yung Giga Ethernet 00 natin, VLAN 3. So yung Fast Ethernet 23 natin ay sa VLAN 3 dapat. Tapos yung Fast Ethernet 24 ay sa VLAN 6 dapat. Ganun lang. Hindi na siya need i-trunk. Ano lang siya. Lalagay natin siya sa VLAN. So config T in F024. Saan nga? Nakalimutan ko. I forgot agad. F023 sa VLAN P. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. Yan. Tapos sunod naman ay in Fast Ethernet 24, switch port mode access, switch port access VLAN 6.
Yan, okay na. Let's check. Check pa na natin yung VLAN. And show VLAN brief. Show VLAN brief. Ayan, nandiyan na. Okay na siya. Then, okay, try natin mag-request ng IP address kasi nakagawa na naman tayo ng DHCP. Request tayo. Okay, successful. So, VLAN 3.24. Okay, successful. VLAN 3 ulit. Okay, successful ulit. Then, VLAN 3 ulit pero sa kabilang PC naman. Good, successful ulit. Then, dito naman tayo sa kabila. VLAN 6 to. Dapat .25. Okay, tama naman. Good, so try naman natin mag-send ng packet kung magsesend sila. Try natin sa VLAN 3 to VLAN 3 muna, tapos magkapares na switch. Okay, successful naman siya. Then, sunod naman, VLAN 3 to VLAN 3 pero magkaibang switch. Okay, successful. Tapos, VLAN 3 to VLAN 6 naman. In progress, failed. Isa pa, ulitin natin. VLAN 3 to VLAN 6 and successful. Goods naman siya. Goods na siya. Okay, ganun lang ang pag-config ng ating legacy router. Legacy routing, ganun lang. Ay, nakatapos na tayo ng sa legacy routing. Sunod naman natin ay dito naman tayo sa router on a stick. So, halos katulad lang ng gagawin. Ang pinagkaiba lang ay iisa ng cable at saka mag-encapsulation tayo dito sa router. So, una, katulad lang kanina, mag-assign muna tayo ng VLAN. Enable. Config T. Int F01. Ito ay sa VLAN 9. Switch port mode access. Switch port access. VLAN 9. Okay. Creating VLAN 9. Okay na yan. Tapos int capacitor net 2 naman. Switch port mode access. Switch port access VLAN 12 naman. 12. Okay na. Okay. Check natin. Let's check. Show VLAN brief. Show VLAN brief natin siya. Okay, goods. 9 at 12 nandito naman. Tapos ganun din sa kabilang PC. Ay, PC switch. Same lang in the other switch. Enable config T. Ganun lang din. Pag-assign switch port mode access. Switch port access VLAN 9. Tapos in F02 naman. Tapos switch port mode access. Switch port access VLAN 12. And goods na. Then, i-trunk natin. Trunk naman natin tong switch to switch. In G01. Tapos, switch port mode trunk. Switch port trunk allowed. Allowed natin yung VLAN 9 at 12. 9 tsaka 12. Okay, goods na yan. Then, dito naman tayo sa kabilang switch. I-trunk naman natin. I-trunk din natin. Config T. In Giga Ethernet 01. Switch port mode trunk. Tapos, switch port trunk allowed. Ay, kulang. Allowed VLAN 9 at 12 agad. Okay, goods na yan. Okay, goods na. Nakatrunk na siya. Nakatrunk na. Nakagawa na tayo ng at nakapag-assign na tayo ng sa VLAN. So, dito naman tayo sa router. Sa router naman, yun nga, need natin mag-encapsulation dito kasi router na stick to. So, gawa muna tayo dito ng DHCP para makalagay tayo ng IP address sa
end devices or sa PC. Need natin kumuha ng DHCP. DHCP full, katulad lang din kanina. Tapos yung name, VLAN 9. Tapos yung network. Network ng VLAN 9 natin ay ang 10.26. 10.26.0.0. 255.255.0.0. Tapos ang default router 10.26.0.1. Goods. Tapos sa isa naman IP DHCP full. Tapos yung name VLAN 12. Tapos network yung sa 12 naman 10.27. 10.27.0.0. 255.255.0.0. Then default router 10.27.0.1. Okay, goods na yan. Then sunod naman, i-configure na rin natin to. Mag-encapsulation na tayo dito. Ginamit nating ports ay Giga Ethernet 00. So exit int G00 na. Ino-shut natin siya. No-shut. Tapos need natin gumawa dito ng sub-interface int G0.0.9. .9 para sa VLAN 9. So IP encapsulation.1Q tapos 9 para sa VLAN 9. Tapos IP address IP add 10.26.0.1 tapos 255.255.0.0. Goods yan. Then sunod naman ay .12 para sa VLAN 12 naman. Tapos encapsulation.1Q tapos 12 IP address 10.27. Okay, tapos check natin kung nalagay ka natin. Show IP interface brief. Okay na siya. .9 at saka .12. So goods na. Tapos dito naman need naman natin i-trunk tong Giga Ethernet 02 dito sa PC na to, ay sa switch na to. G02 trunk natin, switch port mode trunk, tapos switch port trunk allowed, VLAN 9 at saka 12. Okay, goods na yan. So trunking na. So try natin mag-request ng IP address. To VLAN 9 to, dapat .26. Okay, successful. .26. Sunod VLAN 12, dapat .27 naman dito. Okay, good, successful din. Tapos gawin na rin natin dito. Request na rin tayo. Okay. Sunod dito naman. Okay, goods na. So, try natin kung makakapag-send tayo ng packet. So, VLAN 9 to 9, pero magkaibang switch. Successful. VLAN 12 to 12. Successful. VLAN 9 to 12 na magkaparehas ng switch. In progress, failed. Okay, ulitin natin. 9 to 12. Successful. Tapos 9 to 12 na magkaiba naman ng switch. Failed. Ulitin natin. Okay, successful na. Goods. Okay, tapos na tayo. Tapos na tayo dito sa legacy router and sa router on a stick. So, ang sunod naman natin ay ang static route kung saan pagko-connect naman natin tong dalawang to gamit tong serial. So, dito, kapag kinonnect natin tong serial DCE, mapapansin natin na wala siyang serial na port. So, need nating lagyan. So, punta tayo sa router, sa physical. Then, dito sa HWIC2T, patay natin yung router. Then, lagay natin to. Yan. Lagay natin, tas on natin, tas yan. Gawin din natin dito sa kabila, physical.
Tapos, patayin natin. Tapos, lagay natin to. Yan. Goods na. Tapos, on. Siya. Goods na siya. Mapapansin nyo, nag-down. Nag-down yung... So, check natin kung nawala ba yung mga IP address na nilagay natin kanina. So, show IP interface brief. So, yun, nawala nga sa Giga Ethernet 00 to 01. So, need natin ulit ilagay yun. Config D in G01 ay G00 IP add 10.20 anong bilang 24.0.1 255.255.0.0. Yan. Tapos sa kabila naman in G01 IP add 10.25.0.1 255.255.0.0. Nakalimutan ko inoshot yung G00. So, ulit natin in G00 noshot. Yeah, goods. So, check na rin natin if nawala yung pagkaka-assign dito ng VLAN. Pero, feeling ko naman. Pero, hindi naman siya madadamay dito. Alam ko. Hindi na siya nadamay. Okay, goods na yan. Check natin kung nalagay talaga dito. And, tapos, show IP interface brief. Okay, goods na. So, check na rin natin dito. Kasi nag-down din tong sa router on a stick natin. Enable show IP interface brief. Show you, wala nga, unassign din. So, assign pa natin ulit. Config D in G00 no shot. Then int wait lang. Int G0 0.9 int G0 0.9 wala. Tapos encapsulation .1Q9 sa IP address 10.26.0.1 255.255.0.0. So, ganun din. .12 encapsulation .12 IP address .27. Okay, let's check. Show IP interface brief. Okay, goods. Goods na. Okay, dahil connect naman natin to sa serial DCE na to. Serial 00 at saka sa serial 00. Yan. Isang gamit naman nating network address dito ay itong .28.10.28.00. Okay. Wala natin dito. Lagay tayo ng network address is serial in 00 IP add 10.28.0.1 .1 dito sa kabila sa legacy router .1 255.255.0.0. Okay, goods. Tapos noshot natin. Dito rin sa kabila naman. Dito naman sa kabila ito ang gagamitin natin. Int SE000 int serial bit may ano ka. Yan, int serial IP add 10.28.0.2. Ay, walang
subnet mask 2.0.0. Okay na. And show IP interface brief. Okay, goods na. Okay, goods na siya. Then, no shot. Kalimutan ko, no shot. Config D S000. No shot. No shutdown. Okay. Pagkatapos nyan, next naman natin ay i-IP route na natin. Dito tayo magsimula sa legacy router. Sa pag-IP route, need natin ipakilala yung mga network address na hindi directly connected sa kanya. So, meaning, dito sa router 1 natin o router 0 natin, need natin ipakilala yung network address ng VLAN 9 at saka VLAN 12. Kasi hindi siya directly connected sa kanya. Ito, hindi na natin siya need ipakilala dahil directly connected to sa kanya. Ang need na lang natin ipakilala ay ito. So, yun, gawin na natin. So, sa pag-config nga pala ng static routing ay ganito, IP route. Tapos yung need natin ipakilala, yung sa VLAN 9 muna tayo. So 10.26.0.0. So yung subnet mask niya. 0.0. Then ang sunod dito, yung hop address, kung saan yung kasunod na network address. So ang nilagay natin sa router na to kanina ay 10.28.0.2. So yun ang ilalagay natin dito. 28.0.2. Yan. Tapos sunod naman ay sa VLAN 12 naman. Ang iba na natin ay ito. Yan, ganun din. Iba lang yung network address kasi VLAN 12. Okay na. Then, sunod naman, dito naman tayo sa kabila. So, ang need natin ipakilala dito ay yung network address ng VLAN 3 at saka VLAN 6. So, ganun lang din, IP route, VLAN 3 muna, 10.24.0.0, 255.255.0.0. Sunod yung hop address naman kung saan ito naman. Nilagay natin dito kanina ay 10.28.0.1. So, 10.28.0.1. Yun. Tapos, sunod naman ay sa VLAN 6, which is 20.25. Okay, yun. Goods na tayo dyan. Okay, try natin kung magsesend na sila. Dulo to dulo na agad, end-to-end na agad tayo. Okay, progress failed. So, ulitin natin. Yun, successful naman siya. Good na siya, successful na agad. Sa papunta sa router 0 to router 1, successful. Router 1 to router 0, successful. Goods na. So, check naman natin yung iba. Dito naman tayo. Okay, failed muna. Sunod, ulitin natin. Successful na. So, pabalikin natin kung successful siya. Okay, successful. Yun lang. So, that's it. So, nakapag-configure tayo ng legacy router at saka router on a stick na may VLAN, and also gumamit tayo ng DHCP para makapaglagay tayo ng mga IP address sa end devices, and also pinag-connect natin sila gamit ang static route. So, ganun lang. I hope you enjoy and may natutunan. So, that's it. Goodbye.